Naisip mo na ba kung bakit may mga nilalang na hindi pinahintulutan ng Diyos na makapasok sa arka ni Noe? Habang ang buong sangkatauhan at kalikasan ay nahaharap sa pagkawasak, may mga nilalang na sadyang iniwan sa labas. Pero bakit kaya? Sa video na ito, ilalahad natin ang misteryo sa likod ng mga nilalang na hindi kasama sa plano ng kaligtasan. Tuklasin ang dahilan ng Diyos at kung paano ito nagpapakita ng kapangyarihan niya, at kung paano ito nakaapekto sa ating pananaw tungkol sa mabuti at masama hanggang ngayon. Kung nais mong malaman ang mga lihim ng kwento ni Noe, huwag palampasin ang pagkakataong ito. Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Sa isang mundong nalulunod sa kasamaan at kasakiman, may isang tao na tapat at malinis ang puso, si Noe. Sa mga mata ng kanyang mga kapitbahay, siya ay kakaiba. Habang abala ang lahat sa sariling kasiyahan at kayamanan, si Noe ay patuloy na nag-aalay ng dasal at nananatiling matapat sa Diyos. Isang gabi, habang tahimik na nagdarasal si Noe sa ilalim ng kalangitan, may narinig siyang tinig na nagmula sa itaas, isang tinig na parang kulog sa malayo, ngunit malambing at puno ng kalinawan. "Noe," sabi ng tinig na yon. Huminto si Noe, naramdaman niyang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Alam niyang ang Diyos ang tumatawag sa kanya. "Ikaw ay natatangi, Noe. Sa kabila ng kasamaan ng mundong ito, ikaw ay nanatiling tapat at malinis. Kaya't ikaw ang aking napiling tagapagligtas ng aking nilikha." Sa mga salitang iyon, ramdam ni Noe ang bigat ng responsibilidad na ipinagkaloob sa kanya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ipinagpatuloy ng Diyos ang kanyang salita. "Noe, dumating na ang oras upang maghanda. Isang malaking baha ang darating na lilinis sa buong mundo mula sa kasamaan nito. Ngunit ikaw at ang iyong pamilya ay aking ililigtas. Kailangan mong magtayo ng isang malaking arka, sapat upang mapagkasya ang mga hayop ng lupa at mga ibon sa himpapawid." Hindi napigilan ni Noe ang kanyang pag-aalinlangan. "Panginoon," tanong niya sa isang boses na nanginginig, "paano ko magagawa ang ganoong malaking gawain? At paano ko malalaman kung sino ang dapat kong isama? Sa bawat hakbang ay akayin kita, Noe. Kailangan mo lang sumunod sa aking mga tagubilin at manatiling tapat sa akin." Sa kabila ng takot, nagpatira pa si Noe at sumang-ayon sa Diyos. Ramdam niya ang bigat ng kanyang misyon, ngunit sa puso niya, alam niyang hindi siya nag-iisa. Tumayo siya ng may panibagong lakas at pananampalataya, handa na ang kanyang isip at puso upang gawin ang kalooban ng Diyos, kahit gaano ito kahirap. Kinabukasan, sinimulan ni Noe ang pagpaplano ng arka. Sa kabila ng kanyang edad, ang kanyang lakas ay tila pinalalakas ng Diyos araw-araw. Sa bawat gabing pagod siya mula sa pagkakarpintero, natutulog siyang may pag-asa, sa kabila ng paglibak at pangungutya ng kanyang mga kapitbahay. "Hoy, Noe," sigaw ng isa sa mga kapitbahay niya. "Ano ba itong ginagawa mo? Isang malaking bangka sa gitna ng tuyong lupa. Ano, may balak ka bang maging hari ng dagat?" Tawanan ang kanyang mga kapitbahay habang siya ay nagtatrabaho. Ngunit ang mga pangungutya ng mga tao ay hindi nakapagpahina kay Noe. Sa bawat pukpok ng martilyo, nagdadasal siya at humihiling ng gabay sa Diyos. At habang lumilipas ang mga araw, ang arka ay dahan-dahang nabuo, isang makapangyarihang simbolo ng pagsunod ni Noe sa kalooban ng Diyos. Isang gabi, habang tahimik na pinagmamasdan ni Noe ang natapos na bahagi ng arka, muling dumating ang tinig ng Diyos. "Noe," sabi ng tinig na puno ng otoridad, "malapit na ang panahon. Ihanda mo na ang iyong pamilya. Pipiliin ko ang mga hayop na ililigtas, ngunit may mga nilalang na hindi ko pahihintulutan sa loob ng arka." Naguluhan si Noe sa huling bahagi ng pahayag ng Diyos. "Panginoon, bakit po hindi lahat ng nilalang ay dapat mailigtas? Mayroong mga nilalang na hindi nararapat sa bagong mundong lilikhain ko," sabi ng Diyos. "May mga nilalang na may dugo ng kasamaan, mga nilalang na hindi ayon sa aking kalooban." Nagbigay daan ang pag-uusap na ito sa isang mas malalim na pagkaunawa ni Noe sa plano ng Diyos. Ang kanyang mga paniniwala ay tumatag, at ang kanyang layunin ay naging mas malinaw sa kabila ng kalungkutan sa kanyang puso para sa mga maiwang nilalang. Ngunit alam niya, ito ay isang kaloob ng Diyos na kailangang sundin. Ang kanyang pananampalataya at pagsunod ay nagiging mas matatag sa bawat araw na lumilipas.
Sa mga sumunod na araw, habang patuloy niyang itinatayo ang arka, bumabalik sa kanyang isip ang mga sinabi ng Diyos tungkol sa mga nilalang na may dugo ng kasamaan. Sino kaya ang mga ito? Ano kaya ang plano ng Diyos para sa kanila? Ngunit sa bawat tanong na bumabalot sa kanyang isip, ipinapaalala sa kanya ng kanyang puso ang mga pangako ng Diyos. Tila may hinanda ang Diyos para sa mga nilalang na iyon na hindi niya lubusang mauunawaan, ngunit ang kanyang tiwala sa kanya ang nagsilbing gabay sa madilim na daan na kanyang tinatahak. Pagkaraan ng ilang linggo ng pagtatrabaho, ang arka ni Noe ay unti-unting nagiging ganap, isang napakalaking istruktura na tila nakalutang sa gitna ng tuyong lupa. Nakatingin siya sa kahangahangang gawa ng kanyang sariling kamay at kamay ng Diyos, iniisip kung paano ang napakalaking bangka na ito ay magsisilbing tahanan sa gitna ng napipintong kaguluhan. Isang hapon, habang patuloy siyang nagtatrabaho sa pag-aayos ng mga huling bahagi ng arka, lumapit sa kanya ang kanyang panganay na anak, si Sem. Ama, wika ni Sem, nagtatanong ang mga kapitbahay natin kung ano ang gagawin natin sa napakalaking bangka na ito. Hindi nila nauunawaan ang ating layunin. Saglit na huminto si Noe at tumingin sa kanyang anak, pilit na umingiti upang palakasin ang loob nito. Anak, hindi rin nila kailangang maunawaan. Sapat nang tayo ay naniniwala sa kalooban ng Diyos. Ang mga darating na araw ang magbibigay ng kasagutan. Habang patuloy ang kanyang mga anak sa pagtulong sa kanilang ama, napansin nilang may mga hayop na nagsimulang lumapit sa arka. Kasama ang Diyos sa plano ng pagpili ng bawat nilalang na ililigtas. Ipinag-utos niya kay Noe na magdala ng 2 peres ng bawat uri ng hayop, isang lalaki at isang babae, upang muling palagyin ang mundo pagkatapos ng delubyo. Dumating ang 2 usa, ang 2 leon, 2 agila na lumipad mula sa kalangitan at marahang bumaba sa tabi ni Noe. Ang bawat isa ay tila tumutugon sa isang tawag na hindi nauunawaan ng ibang tao, ngunit si Noe, na may tiwalang pananampalataya sa Diyos, ay tinanggap sila at iniakay sa loob ng arka. Napakagandang tanawin, hindi ba, sabi ni Noe sa kanyang anak na si Japhet, habang pinagmamasdan ang pagkakasunod-sunod ng mga hayop na dumarating. Na, Ama, sagot ni Japhet. Para bang nararamdaman din nila ang napipintong panganib. Tila may hiwaga sa kanilang mga mata, at alam nila kung ano ang mangyayari. Ngunit sa bawat hayop na lumalapit, alam ni Noe na may mga nilalang na hindi makakapunta sa arka. Ipinahayag ng Diyos na mayroong mga hayop na hindi nararapat sa bagong mundong lilikhain. Ang mga ito ay ang mga makasalanan, marahil ang mga nilalang na hinubog ng kasamaan o yaong mga hindi alinsunod sa kanyang kalooban. Naiisip ko, Ama, sabi ni Sem habang pinagmamasdan ang papasok na pares ng mga ibon, bakit hindi na lang natin iligtas ang lahat ng nilalang? Kung lahat tayo ay may kaugnayan sa isang lumikha, bakit kailangan may maiwang iba? Mabigat ang sagot ni Noe, ngunit nagtaglay ng pagkaunawa sa plano ng Diyos. Hindi ko lubos na nauunawaan ang buong kalooban ng Diyos, anak. Ngunit alam ko na may mga bagay na hindi na nararapat sa mundong ito, mga nilalang na may dugong pinatamis ng kasamaan o hinulma ng mga desisyong hindi natin maipaliwanag. Sa pagsapit ng gabi, nagpatuloy ang pagdating ng mga hayop sa arka. May mga nilalang na dumating ng pares-peres, may ilan namang nagkukumpol-kumpol, tila nakadarama ng isang di maipaliwanag na lakas. Ngunit ang iba, partikular na ang mga nilalang na nabubuhay sa tubig, ay hindi kasali sa plano ng Diyos. Hindi kasama ang mga isda at iba pang nilalang dagat sa paglalakbay ng kaligtasan sapagkat ang tubig mismo ang magiging kanilang tirahan sa panahon ng delubyo. Bakit hindi kasama ang mga nilalang ng karagatan, Ama? Tanong ni Japhet. Napapaisip din siya sa layunin ng Diyos. Ang tubig ay likas na tahanan ng mga hayop sa dagat. Hindi sila magiging biktima ng dilubyo sa paraang magiging biktima nito ang mga hayop sa lupa, paliwanag ni Noe. Subalit ang tanong kung bakit, iyan ay misteryo na Diyos lamang ang may sagot. Habang nagdadala si Noe at ang kanyang mga anak ng pagkain at mga kagamitan sa loob ng arka, naramdaman nila ang bigat ng bawat araw na lumilipas. Ang bawat hakbang, bawat pukpok ng martilyo, ay parang isang himig ng pagsunod at pananampalataya. Sa bawat gabing pagsasama-sama ng pamilya, nararamdaman nila ang kalapitan ng oras ng paghuhukom na hindi maiiwasan. At sa bawat araw na lumilipas, lalong nadaragdagan ang mga hayop na pumapasok sa arka, isang tanda na ang sinasabi ng Diyos ay totoo.
Noong dumating ang isang pares ng mga oso, lumapit si Noe sa kanila, isang ngiti sa kanyang mukha, ngunit isang katanungan ang bumagabag sa kanyang isip, ilang araw pa kaya bago ang pagbuhos ng ulan? Sa kabila ng kanyang pananampalataya, ang tanong na ito ay bumagabag sa kanyang puso. Kinagabihan, habang sila'y natutulog sa ilalim ng mga bituin, muling narinig ni Noe ang tinig ng Diyos. Noe, sabi ng tinig na yon, malapit na ang araw. Ihanda ang iyong pamilya sapagkat ang delubyo ay darating na. Ngunit tandaan mo, Noe, may mga nilalang na hindi makakasama sa inyong paglalakbay. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyo na humiwa sa puso ni Noe. Bagaman buo ang kanyang pananampalataya sa Diyos, may lungkot pa rin siyang naramdaman para sa mga maiiwang nilalang. Ngunit ang utos ng Diyos ay hindi maaaring suwayin. Ang bawat hayop na nasa arka ay bahagi ng isang mas malaking plano na lampas sa kanyang nauunawaan. Sa pagdating ng huling mga araw bago ang dilubyo, ramdam ng bawat isa sa pamilya ni Noe ang papalapit na pag-ulan. Sa kalayuan, nakita nila ang mga itim na ulap na nag-ipon, parang isang anino ng pagsisimula ng isang bagong yugto. Habang nagpatuloy ang paghahanda ni Noe sa arka, may mga alaala at kwento mula sa kanyang kabataan na bumalik sa kanyang isipan. Ang kanyang lolo, si Lamech, ay minsang nagkwento tungkol sa mga kakaibang nilalang, mga higante at makapangyarihang tao na tinatawag na Nephilim. Sila'y anak ng mga anak ng Diyos na pumili ng mga anak ng tao upang maging kanilang mga asawa. Sa kabila ng kamanghamanghang lakas at talino ng mga Nephilim, ang kanilang pag-iral ay may bahid ng kasamaan at kapahamakan. Habang nakaupo sa tabi ng arka, napaisip si Noe kung ano ang mangyayari sa mga Nephilim sa panahon ng dilubyo. Alam niyang sila'y hindi karaniwang mga tao, sila'y may dugong hindi sa Diyos, kundi sa isang kasamaan na nagmula sa pagsuway. Napag-isipan niyang hindi sila nararapat na mailigtas sa kabila ng kanilang kapangyarihan at karangyaan sa mundong ito. Isang gabi, habang natutulog ang kanyang mga anak, tahimik na lumapit si Ham sa kanyang ama at bumulong, "Ama, narinig ko ang kwento tungkol sa mga higante. Sila ba ay mga anak ng Diyos?" Nagdalawang isip si Noe, ngunit nagdesisyong magkwento. Ham, sila ang mga anak ng mga anghel na bumaba mula sa kalangitan at pumili ng mga babaeng tao. Ngunit ang kanilang pag-iral ay naging isang sumpa sa sangkatauhan. Bakit sila naging sumpa? Tanong ni Ham, nakikinig ng mabuti, para bang hindi niya mawari kung paano ang isang nilalang na mula sa langit ay magiging banta. Sapagkat, anak, paliwanag ni Noe, sila ay produkto ng isang paglabag sa hangganan ng banal at tao. Sila'y may dugong galit sa kasamaan at kabuktutan, at ang kanilang mga puso'y puno ng kasakiman at pagnanais na mamuno sa lahat. Hindi sila bahagi ng plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan, kaya sila'y hindi pahihintulutang makasama sa ating paglalakbay. Isang kakaibang takot ang bumalot kay Ham sa sinabi ng kanyang ama. Alam niyang may dahilan ang Diyos sa bawat nilalang na nilikha, ngunit sa kwento ni Noe, ramdam niya ang panganib at ang madilim na kasaysayan ng mga Nephilim. Ngunit bago pa man siya muling makapagtanong, isang malakas na pagyanig ng lupa ang naramdaman ng pamilya. Tila nagbabadya na ang kalikasan ng isang malaking pagbabago. Napahawak si Sem sa balikat ng kanyang ama. Ama, nararamdaman ko na ang kabuuan ng ating misyon. Parang ang mundo mismo ay nalulunod sa kasamaan. Tumango si Noe, alam niyang tama ang anak niya. Ang mga Nephilim ay simbolo ng lahat ng kasamaan at paglabag sa likas na kaayusan ng Diyos. Ang kanilang presensya ay ang dahilan kung bakit kinakailangan ang dilubyo, upang burahin ang mga tanda ng kasamaan at muling likhain ang mundo sa isang bagong anyo. Kinaumagahan, habang ang arka ay patuloy na pinupuno ng mga hayop, may mga kalalakihang lumapit sa arka na tila mga higante, may kasamang mga mata na puno ng pagkamuhi at puot. Hindi sila katulad ng mga karaniwang tao, ang kanilang mga katawan ay malalaki at malalakas, at ang kanilang mga mata ay tila naglalagablab. Isa sa mga Nephilim ang sumigaw, "No! Anong ginagawa mo? Bakit mo kami iniiwan? Hindi mo ba alam na kami ang mga makapangyarihan sa mundong ito?" Huminga ng malalim si Noe at tumugon, hindi ang kapangyarihan ng tao ang pinapahalagahan ng Diyos, kundi ang kabutihan ng kanyang puso. Hindi kayo kabilang sa mundong muling lilikhain ng Diyos, sapagkat ang inyong mga puso ay puno ng galit at kasakiman.
Ang mga nilalang na may dugong galit at pagnanasa sa kapangyarihan ay hindi kasama sa kanyang plano. Ang mga higante ay galit na nagpatuloy, ngunit alam nila na walang halaga ang kanilang puot sa harap ng plano ng Diyos. Sa kanilang mga mata ay nagliliyab ang galit, ngunit ang Diyos ang may huling salita. Habang lumalayo ang mga Nephilim, napatingin si Noah sa kanyang mga anak, at bumulong, sila ang dahilan kung bakit kailangan tayong maghanda. Ang kasama. Habang ang araw ay unti-unting bumababa sa kanluran, nagsimulang mag-ipon ang makakapal at madilim na ulap sa kalangitan. Ang init ng araw ay napalitan ng malamig na hangin na tila nagpapahiwatig ng isang pagbabago sa mundo. Nakatayo si Noah sa tabi ng arka, pinagmamasdan ang papalapit na kadiliman. Ramdam niya ang bigat ng bawat sandali at ang mabilis na pagdating ng kapalaran ng mundo. "Papasok na tayo, mga anak," sabi ni Noah, habang isa-isang tinatawag ang kanyang mga anak, si Sem, Ham, at Japhet. Ang bawat isa ay may kaunting paamba sa kanilang puso, ngunit alam nilang ang kanilang tadhana ay ang magdala ng panibagong buhay matapos ang delubyo. Habang sila ay pumapasok, nakita nila ang huling mga pares ng mga hayop na lumalapit sa kanila. Mayroong mga tigre na tahimik na naglalakad, mga elepante na marahan ang bawat hakbang, at mga ibong lumilipad papasok ng arka. Kahit ang mga mababangis na hayop ay tila napayapa sa kanilang presensya, alam na mayroong isang layunin na mas dakila kaysa sa kanilang pagkakaiba. Sa isang sulok, si Sem ay nakita ang kanyang ama na tahimik na nagdarasal. Nilapitan niya ito at marahang tinanong, "Ama, sigurado ka bang hindi dapat natin bigyan ng pagkakataon ang mga naiwan? Baka may pagbabago rin sa kanilang puso." Malungkot na umiti si Noah at hinawakan ang balikat ng kanyang anak. "Anak, ang Diyos ang nagtakda ng mga hangganan ng mundong ito. Hindi natin mauunawaan ang kanyang kabuuang plano, ngunit ang tiwala ko sa kanya ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. May mga bagay na kailangang iwan upang mabuhay ang kabutihan." Hindi na nagtanong si Sem, ngunit alam niyang mahirap ang pasya ng kanilang ama. Sila'y pumasok sa loob ng arka at inilok ang malalaking pinto nito. Sa loob ng arka, tahimik at madilim, ang bawat tunog ay nag-aangkin ng isang hindi maipaliwanag na bigat. Ngunit sa kanilang puso, naramdaman nila ang kapayapaan ng kanilang pagsunod sa utos ng Diyos. Ilang sandali lamang ang lumipas nang bumagsak ang unang patak ng ulan. Sa unay banayad at mahina, ngunit ilang minuto lamang ay naging malakas na ang bagsak ng tubig. Sa labas ng arka, ang mga tao ay nagtipon-tipon, nagtataka sa hindi pangkaraniwang lakas ng ulan. Hindi nagtagal, ang mga patak ng ulan ay tila naging dagat na bumagsak mula sa kalangitan, walang tigil, nagtatangay ng bawat bagay sa kanyang daraanan. "Mga anak, ito na ang sinasabi ng Panginoon," wika ni Noah habang niyayakap ang kanyang mga anak at ang kanilang mga asawa. Ang takot at pag-aalala ay napalitan ng tiwala sa Diyos. Narinig nila ang pag-agos ng tubig sa labas ng arka, naramdaman nila ang paggalaw ng kanilang kinaroroonan. Ang arka ay umuuga habang ang tubig ay lumalalim at nagpapalutang dito, ang mga alon ay malakas na humahampas sa bawat sulok. Sa kabila ng malalakas na ingay ng tubig, naririnig ni Noah ang mga sigaw mula sa labas. Ang mga tao na minsang nagtawa at naglibak sa kanya ay ngayon ay nananawagan para sa tulong, nagsusumamo na papasukin sila. Ngunit ang pintuan ng arka ay isinara ng Diyos mismo, at walang sinumang makapagbubukas nito. Sa bawat sigaw, sa bawat boses na humihiling ng kaligtasan, si Noah ay napapikit, nagdarasal na sana ay lumakas ang kanyang loob na huwag magduda sa kalooban ng Diyos. Ang ulan ay bumuhos ng walang tigil, araw at gabi, hindi tumigil sa bawat sandali. Ang mga ilog ay nag-umapaw, ang mga bundok ay tinatangay ng tubig, at ang buong lupa ay tuluyan ng naglaho sa ilalim ng napakalawak na karagatan. Sa loob ng arka, ang pamilya ni Noah ay nanatiling magkasama, bawat isa ay nagdarasal, bawat isa ay umaasa na matatapos din ang pagbuhos ng tubig. Habang tumatagal, nagkaroon ng katahimikan sa loob ng arka. Si Japhet, na noon ay hindi pa nakakarinig ng ganitong kalma, ay lumapit sa ama at marahang nagtanong, "Gaano po katagal ito, Ama? Kailan tayo makababalik sa lupa?" Hinawakan ni Noah ang kamay ng anak at malumanay na sinabi, "Walang sinuman sa atin ang nakakaalam kung kailan, ngunit alam ko na ang Diyos ay hindi tayo pababayaan. Maghintay lamang tayo ng may pananampalataya."
Sa mga sumunod na araw, ang tubig ay lalong tumaas, at ang mundo sa labas ng arka ay tuluyan ng naglaho. Ang bawat nilalang sa loob ng arka ay nagtutulungan sa kanilang pag-aalaga sa mga hayop, at bawat isa'y nagpapatuloy na umaasa. Habang sila'y patuloy na nakikinig sa pagpatak ng ulan sa kanilang paligid, naramdaman nilang ang bawat araw ay isang hakbang patungo sa bagong buhay na ipinangako ng Diyos. Sa kanilang mga puso, dala-dala nila ang kabuuang tiwala na, matapos ang dilubyo, isang bagong mundo ang naghihintay sa kanila. Ngunit ang kanilang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Habang patuloy ang pagbuhos ng ulan, tumataas ang tubig at tinatangay ang lahat sa landas nito. Sa bawat sulok ng mundo, ang tubig ay umaabot sa mga pinakamataas na bundok, at ang lahat ng nilalang na nasa lupa ay nawawalan ng hininga sa ilalim ng napakabigat na ulan at rumaragas ang agos. Mula sa loob ng arka, nararamdaman ng pamilya ni Noe ang lakas ng bawat alon na humahampas dito. Ngunit sa kabila ng kaguluhan sa labas, ang arka ay nananatiling ligtas, isang patunay ng kapangyarihan ng Diyos na naggagabay sa kanila. Sa labas ng arka, sa mga lugar kung saan hindi pa umaabot ang tubig sa pinakamataas, ang mga Nephilim, ang mga higanting anak ng Diyos, at mga anak ng tao, ay nagsisikap na labanan ang delubyo. Sa kanilang lakas at tangkad, ang mga Nephilim ay nakakapangibabaw sa ibang mga tao. Subalit, kahit na may kapangyarihan sila, hindi nila kayang labanan ang galit ng kalikasan at ang kalooban ng Diyos. Sa kabila ng ulan at baha, nagsama-sama ang mga Nephilim sa kanilang natitirang mga teritoryo, nananalangin sa kanilang mga sariling Diyos at mga idol. Nagpupumilit sila, nagtataas ng kanilang mga armas sa ere, galit na sumisigaw sa langit. Isa sa mga Nephilim, na pinaniniwala ang pinakamatanda at pinakamakapangyarihan, ay humarap sa ibang mga Nephilim, at sa kanyang tinig ay naroon ang galit at kawalang pag-asa. "Huwag tayong magpadaig," sigaw niya. "Kaya natin itong lampasan. Tayong mga Nephilim ang makapangyarihan sa mundong ito. Walang sinuman, kahit ang Diyos ng mga tao, ang makapagpapabagsak sa atin." Ngunit habang sinasabi niya ito, ang tubig ay patuloy na tumataas, sumasakop sa kanilang mga paanan at umaabot sa kanilang mga dibdib. Isa-isa, kahit ang pinakamakapangyarihan sa kanila, ay nagsimulang magtangay sa agos ng rumaragasang tubig. Ang kanilang mga sigaw ay nahihina, at kahit na ang kanilang lakas ay hindi kayang labanan ang puwersa ng tubig na bumabaha sa buong daigdig. Si Noe, mula sa loob ng arka, ay nararamdaman ang paggalaw ng kanyang kinaroroonan habang ang tubig ay lalo pang tumataas. Alam niyang sa bawat hampas ng alon, sa bawat sigaw mula sa labas, isang bahagi ng kasamaan ang nawawala mula sa mundo. Ngunit sa kabila ng pagkakaroon ng bagong simula, isang bahagi ng kanyang puso ay nalulungkot para sa mga nilalang na nawala. Hindi man siya nauunawaan ng buong buo, alam niyang may mga bagay na kinakailangang magwakas upang magkaroon ng tunay na panibagong simula. Isang gabi, habang ang ulan ay tumutugtog ng malakas na himig sa itaas ng arka, si Noe at ang kanyang pamilya ay tahimik na nanalangin, umaasa na matapos na ang dilubyo. Sa kanilang pagdarasal, may isang pakiramdam ng kaligtasan at katiwasayan, isang pagpapahalaga na sila ay iniligtas sa gitna ng isang napakalaking pagkawasak. "Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal at kaligtasan," bulong ni Noe habang yakap ang kanyang mga anak. "Tulungan mo kaming muling itayo ang mundo ayon sa iyong kalooban." Habang naglalakbay ang arka sa ibabaw ng tubig, ang mga alon ay nagdadala ng mga alaala ng isang mundo na naglaho, mga lugar, mga nilalang, at mga alaala ng kasamaan na hindi na muling babalik. Ngunit, sa kabila ng pagkasira, ang arka ay patuloy na umaanod, dala-dala ang pag-asa at pangako ng Diyos. Sa mga huling araw ng pagbuhos ng ulan, naramdaman ng bawat isa sa loob ng arka na ang kanilang misyon ay magsisimula pa lamang. Ang panibagong simula na ito ay ang kanilang pangako sa Diyos, at alam nilang ang bawat patak ng tubig na bumuhos ay mailayuning linisin ang mundo at ibalik ang kapayapaan sa ilalim ng kanyang mga kamay. Sa wakas, natapos ang ulan at ang tubig ay nagsimulang dahan-dahang bumaba. Sa kabila ng katahimikan ng pagbawas ng tubig, ramdam pa rin ni Noe at ng kanyang pamilya ang bigat ng kanilang responsibilidad. Habang ang kanilang pananampalataya ay lalong lumalakas, ang arka ay dahan-dahang nagsisimulang maghanap ng bagong lugar ng kapahingahan sa isang muling binuhay na mundo. Sa loob ng arka, tahimik na dumadaloy ang bawat araw.
Ang mga hayop, bawat isa'y may sariling puwang, ay tila natutong mabuhay ng magkakasama. Hindi nila inaasahan ang paglalakbay na ito, ngunit sa kanilang mga mata ay makikita ang tiwala na parang sila mismo'y alam na ang Diyos ang nagdadala sa kanila patungo sa isang bagong simula. Si Noe at ang kanyang pamilya ay walang tigil sa kanilang mga gawain, pagpapakain sa mga hayop, paglilinis ng mga silid, at pag-aayos ng anumang sira na dulot ng malalakas na alon sa labas. Ang bawat isa'y nagtutulungan, nagdarasal sa katahimikan ng kanilang kalooban, umaasang matatapos din ang kanilang mahaba at mapanghamong paglalakbay. Isang araw, habang pinapakain ni Sem ang mga ibon na lumilipad sa itaas ng kanilang mga ulo, lumapit siya sa kanyang ama. "Ama, matagal-tagal na rin ang ating pananatili dito. Ano kaya ang naghihintay sa atin kapag bumalik na tayo sa lupa?" Sumandaling tumahimik si Noe, tila pinag-iisipan ang kanyang magiging sagot. "Alam ko lamang, anak, na ang mundo na ating babalikan ay magiging bago at malinis, isang lugar na walang kasamaan, isang panibagong simula para sa lahat ng nilalang. Ngunit hindi natin lubos na alam kung ano ang eksaktong anyo nito. Iyon ay nasa mga kamay ng Diyos." Habang nagpapalipas ng mga araw sa loob ng arka, natutunan ng bawat miyembro ng pamilya ni Noe ang halaga ng pagtitiis at pananampalataya. Isang araw, habang tahimik na nakaupo si Ham sa isang sulok ng arka, napatingin siya sa mga malalalim na mata ng mga hayop. Tila naintindihan niya na ang kanilang paglalakbay ay hindi lamang para sa kanila, kundi para sa bawat nilalang nakasama nila sa arka. Sa bawat tunog ng ulan at hampas ng alon sa labas, naramdaman ng pamilya ni Noe ang pagkakaiba ng mundo sa labas ng kanilang ligtas na kanlungan. Sa labas, ang lahat ay naglaho na sa ilalim ng tubig. Ngunit sa kailaliman ng tubig, isang mahiwagang mundo ang nananatili. Ang mga isda at iba pang nilalang sa karagatan ay malayang gumagalaw sa ilalim, walang kamalayan sa delubyong nagaganap sa itaas ng tubig. Ang mga nilalang na ito, na hindi isinama sa arka, ay may sariling mga kaharian sa ilalim ng karagatan, isang misteryo na nanatiling nakatago sa mga mata ng pamilya ni Noe. Minsan, habang tahimik na nagdarasal si Noe, naisip niya ang tungkol sa mga nilalang dagat. Bakit kaya hindi sila kasama sa delubyo? Tanong niya sa sarili. Ngunit, kahit anong palaisipan ang bumabagabag sa kanya, naramdaman niyang ang sagot ay nasa mga kamay ng Diyos. Dumating ang gabi at sa katahimikan ng arka, nagtipon-tipon ang pamilya ni Noe. Sa kanilang puso ay daladala ang tanong tungkol sa hinaharap, ngunit sa kanilang pananampalataya, naramdaman nila ang presensya ng Diyos sa bawat sandali. Kung ano man ang naghihintay sa atin sa labas, sabi ni Japhet, sigurado akong ang Diyos ay nasa atin, kasama natin. Binigyan tayo ng pagkakataon upang magsimulang muli. Tahimik na tumango ang bawat isa, ang kanilang mga matay puno ng pag-asa. Alam nilang, sa kabila ng dilim at pagkawasak sa mundo sa labas, isang bagong daigdig ang inaasam ng Diyos para sa kanila. Sa kanilang puso, naitanim ang pananampalataya na ang bawat araw sa loob ng arka ay isang hakbang patungo sa isang mas maliwanag na bukas. Habang patuloy ang kanilang paglalakbay sa ibabaw ng tubig, naramdaman nila ang kapanatagan na dala ng Diyos, isang presensya na tila nagsasabi sa kanilang hindi sila nag-iisa. Ang kanilang pananampalataya ang siyang magiging daan upang matanggap nila ang hinaharap na nilaan para sa kanila at para sa buong sangkatauhan. Pagkalipas ng maraming araw at gabi ng walang tigil na ulan, isang umaga, naramdaman ng pamilya ni Noe ang kakaibang katahimikan. Ang pagbuhos ng tubig ay huminto, at isang tahimik na kapayapaan ang bumalot sa arka. Tahimik na lumabas si Noe mula sa silid kung saan siya nagdarasal at tinawag ang kanyang mga anak. Tumigil na ang ulan, wika ni Noe, puno ng pag-asa sa kanyang tingin. Isa-isang nagtipon ang kanyang pamilya, at sabay-sabay nilang tiningnan ang kalangitan mula sa bukasan ng arka. Ang makulimlim na langit ay unti-unti nang nagliliwanag habang ang mga ulap ay nagkakaroon ng puwang para sa sikat ng araw. Panginoon, maraming salamat, bulong ni Noe sa kanyang puso, puno ng pasasalamat para sa kanilang kaligtasan. Subalit, kahit na huminto na ang ulan, ang kanilang paglalakbay ay hindi pa tapos. Alam ni Noe na kailangang maghintay pa ng ilang panahon hanggang bumaba ang tubig at magpakita ang lupa. Sa kabila ng pananabik na bumalik sa mundo, pinili ng pamilya na magtiis pa. Alam nilang sa tamang panahon ay magbibigay ang Diyos ng hudyat upang makababa na sila.
Para tiyakin kung nagsisimula ng humupa ang tubig, nagdesisyon si Noe na magpalipad ng isang uwak upang magmasid sa paligid. Matapos ang ilang oras ng paglipad, bumalik ang uwak na tila walang masumpungang poop upang mapagpahingahan. Pagkalipas ng ilang araw, nagpadala naman si Noe ng isang kalapati upang subuking muli ang paghahanap ng tuyong lupa. Matapos ang isang araw, bumalik ang kalapati na dala ang isang sariwang dahon ng olibo sa kanyang tuka. May pag-asa na, bulalas ni Japhet, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pananabik. Ang dahon ay naging simbolo ng pag-asa para sa kanilang lahat, isang palatandaan na ang tubig ay unti-unti nang humuhupa at na malapit na nilang makita ang bagong anyo ng mundo. Ilang araw pa ang lumipas at nagpasya si Noe na paliparin muli ang kalapati. Sa pagkakataong ito, hindi na ito bumalik. Alam ni Noe na sa wakas ay natagpuan na nito ang isang lugar upang tumira, isang malinaw na hudyat na ang mundo sa labas ng arka ay nagsisimula ng maging ligtas. Sa gabing iyon, nagtipon ang buong pamilya upang ipagdiwang ang kanilang pag-asa. Hindi pa nila nakikita ang lupa, ngunit sa kanilang mga puso ay dama na nila ang isang malapit na panibagong simula. Sa kanilang mga bulong na panalangin, binigkas nila ang kanilang mga pasasalamat at pangako ng pananampalataya. Isang umaga, sa unang sinag ng araw, naramdaman ni Noe ang isang malalim na pagkilos sa kanyang puso. Narinig niya ang tinig ng Diyos na puno ng pagmamahal at kapayapaan. "Noe, oras na. Buksan mo ang arka at maghanda ka na upang magsimula sa bagong lupaing ihinanda ko para sa inyo." Nang marinig ito, nagising si Noe at ang kanyang buong pamilya sa matinding kasiyahan at pananabik. Isa-isa nilang binuksan ang malalaking pinto ng arka, at sa kanilang paglabas, isang malawak na tanawin ng lupaing bagong hugis ang bumungad sa kanila. Ang mga bundok ay muling nakita, ang mga puno ay nagsimulang tumubo, at ang hangin ay malinis at sariwa, tila isang pagsilang ng bagong mundo. Sa kanilang pagbaba sa arka, isang matinding damdamin ng pananabik at pasasalamat ang bumalot sa pamilya. Alam nila na ang lahat ng kanilang tiniis ay may kabuluhan, at ang bagong mundong kanilang tatahakin ay puno ng pangako ng isang mas mabuting buhay. Ito ang kanilang bagong simula, isang panibagong pagkakataon upang buuin ang isang mas matuwid at malinis na sangkatauhan. Sa wakas, matapos ang mahabang paglalakbay sa loob ng arka, naramdaman ni Noe at ng kanyang pamilya ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Habang ang mga hayop ay isa-isang bumababa mula sa arka, ang tanawin ng malawak na lupain ay bumungad sa kanila, isang malinis, sariwa, at tila bagong mundong ipinanganak mula sa delubyo. Tahimik na pinagmasdan ni Noe ang kanyang paligid, at sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang bigat ng responsibilidad sa kanyang mga balikat. Alam niyang sila lamang ang natitira upang magsimula ng panibagong buhay, isang pagkakataon na nagmula sa pagmamahal at habag ng Diyos. Agad na nagtipon ang pamilya ni Noe sa isang bukirin na malapit sa arka. Sa gitna ng mga damo at mga puno na unti-unting sumisibol, binuo nila ang isang altar bilang pasasalamat sa Diyos sa kanilang kaligtasan. Isang mababangis na hayop ang kanilang inihandog, isang simbolo ng kanilang pasasalamat at kanilang pangako sa bagong simula. Habang ang apoy ay nagliliyab sa altar, lumapit si Noe sa kanyang pamilya. Ito ay hindi lamang isang pagsasakripisyo, wika niya, ang kanyang tinig ay puno ng damdamin. Ito ay isang pangako, isang tipan natin sa Diyos na hindi natin bibigin ang pagkakataon na ibinigay niya sa atin. Ang mundong ito ay ibinigay sa atin upang pangalagaan, upang itaguyod ang kabutihan, at upang magpasalamat sa bawat araw na tayo'y nandito. Habang sila'y nakapalibot sa apoy, nadama nila ang presensya ng Diyos. Isang banayad na hangin ang dumampi sa kanilang mukha, tila ba ang Diyos ay nagbigay ng basbas sa kanilang handog at tumugon sa kanilang mga dasal. Ang kalangitan ay lumiwanag, at sa gitna ng kaulapan, nakita nila ang isang makulay na bahaghari na lumitaw sa kalangitan. Mula sa araw na ito, sabi ni Noe, nakatingala sa bahaghari, ang simbolo na ito ay magiging tanda ng tipan ng Diyos sa atin. Hindi na niya muling lilipulin ang daigdig sa pamamagitan ng tubig. Ang bahaghari na ito ay ang kanyang pangako, na sa kabila ng mga bagyo, ang pag-asa ay laging babalik. Ang bawat isa sa pamilya ay nakatingala, humanga sa makulay na bahaghari na parang isang simbolo ng pag-asa at pagmamahal ng Diyos. Ramdam nila ang init ng kanilang pagmamahal sa Diyos at ang kanilang lakas ng loob na harapin ang bagong mundong ito.
Ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa at pagpapasalamat sa pagkakataong ito na maging katuwang ng Diyos sa pagbabalik ng kabutihan sa mundo. Nagtipon silang lahat sa paligid ng altar, at sa bawat bulong ng kanilang dasal, ipinangako nila ang kanilang buhay upang maging tagapagtanggol ng bagong simula. Alam nila na ang kanilang paglalakbay ay hindi magtatapos sa kanilang kaligtasan, kundi ito ay isang paglalakbay na magsisimula pa lamang sa kanilang pagbabalik sa lupa. Sa mga sumunod na araw matapos ang kanilang pagdating sa lupa, nagsimula na si Noe at ang kanyang pamilya na bumuo ng kanilang bagong tahanan. Bagaman sariwa at malinis ang mundong kanilang tinatahanan ngayon, may mga anino ng nakaraan na hindi maiwasang bumalik sa kanilang isipan. Ang mga alaala ng kasamaan at kabuktutan ng lumang mundo, lalo na ang mga Nephilim, ay bumabalik sa kanila, nagbibigay ng babala at pag-aalala sa hinaharap. Isang gabi, habang nakaupo sa labas ng kanilang maliit na tahanan, nagtipon ang pamilya sa paligid ng apoy. Si Ham, na laging palaisip at puno ng tanong, ay tahimik na tumitig sa mga bituin sa itaas. Ama, tanong niya sa isang boses na puno ng pagdududa, posible bang ang kasamaan ng mga Nephilim at ng lumang mundo ay tuluyang nawala? O maaaring may mga bakas pa sila sa ating bagong simula? Napabuntong hininga si Noe, alam niyang ang mga tanong ni Ham ay may bigat. Anak, wika ni Noe, ang mundo ay nabago, ngunit ang puso ng tao ay kailangan ding maging tapat sa Diyos. Ang kasamaan ay palaging may paraan upang bumalik, ngunit nasa atin ang pagpili kung paano natin haharapin ito. Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng bagong simula, ngunit nasa ating mga kamay ang pagpapanatili ng kabutihan. Sa kabilang banda, si Japhet ay tahimik na nakikinig sa kanilang pag-uusap, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Kung may natirang kasamaan, Ama, wika ni Japhet, paano natin maiiwasan na bumalik ito sa ating lahi? Hindi ba't ang mga bakas ng kasalanan ay maaaring manatili kahit sa pinakabait na puso? Tumango si Noe, nakikita ang takot sa mata ng kanyang mga anak. Ang tunay na labanan, mga anak, ay hindi nasa paligid natin kundi nasa loob ng ating mga puso. Hanggat ang ating puso ay matapat sa Diyos, walang kasamaan ang makakapasok sa ating tahanan. Ngunit tandaan nyo, tayo ay mga tao, at may kahinaan din tayo. Ang mahalaga ay ang ating pagkakaisa at pananampalataya. Habang lumalalim ang gabi, nag-usap ang bawat isa tungkol sa kanilang mga takot at mga alalahanin. Naramdaman nila na, sa kabila ng bagong simula, ang kanilang misyon ay hindi nagtatapos sa pagkaligtas mula sa delubyo. Nasa kanila ang hamon na tiyakin na ang kasamaan ay hindi na muling bumalik, at ang mundong iniwan sa kanilang mga anak ay mananatiling ligtas at puno ng pag-asa. Nagkaroon ng tahimik na pagsang-ayon ang bawat isa, isang panata sa kanilang mga puso na sila'y magiging tapat sa Diyos at gagawin ang lahat upang mapanatili ang kasagraduhan ng bagong mundong ito. Alam nilang ang mga anino ng nakaraan ay maaaring magbalik sa iba't ibang anyo, ngunit ang kanilang lakas at pananampalataya ang magtataguyod sa kanila laban dito. At sa gabing iyon, habang ang pamilya ni Noe ay magkakasamang nagdarasal, isang malalim na kapayapaan ang bumalot sa kanilang paligid. Ang kanilang pananampalataya at kanilang pagmamahalan bilang pamilya ang magiging sandata nila laban sa anumang kasamaan na maaaring bumalik sa kanilang buhay. Sa paglipas ng mga araw, nakatayo si Noe sa gilid ng kanilang bagong tahanan, pinagmamasdan ang kanyang mga anak at ang kanilang mga asawa habang sila ay nagtatrabaho sa lupang kanilang tinatawag na bagong mundo. Isang tahimik at malinis na kapaligiran ang bumalot sa kanila, at naramdaman niya ang pag-asa at kapayapaan na hatid ng bagong simula. Ngunit sa kanyang puso ay may isang pangaral na nais niyang ipaabot hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi sa bawat henerasyon na susunod sa kanila. Isang gabi, nagtipon silang lahat sa paligid ng apoy. Sa kalmadong liwanag ng gabi, nagsimulang magsalita si Noe, puno ng damdamin ang kanyang tinig. Mga anak, nais kong ipaalala sa inyo ang mga aral na ating natutunan mula sa delubyo. Ang delubyo ay hindi lamang isang pagsubok sa ating pananampalataya. Ito ay isang paalala ng kahalagahan ng pagkakaroon ng malinis na puso at matatag na pananampalataya sa Diyos. Huminga ng malalim si Noe bago magpatuloy. Ang mga kasalanan ng mundo, ang kayabangan, kasakiman, at kasamaan ng puso, ang nagdulot ng delubyo. Ngunit tandaan ninyo, sa kabila ng pagkawasak ng lumang mundo, ang Diyos ay laging handang magbigay ng pagkakataon para sa pagsisimula.
Nasa atin ngayon ang responsibilidad na panatilihin ang mundong ito na puno ng kabutihan. Tumango si Sem, puno ng pangunawa ang kanyang mga mata. Tama ka, Ama. Ang delubyo ay nagbigay sa atin ng pagkakataon na muling buuin ang ating buhay, ngunit sa tamang landas na ayon sa kalooban ng Diyos. Nakangiti si Noe sa kanyang anak, labis na natutuwa sa kanilang pangako sa Diyos. Anak, tandaan niyo rin, ang bahaghari na ipinakita ng Diyos ay isang pangako, hindi lamang sa atin kundi sa lahat ng darating pang salinlahi, na hindi na muling lilipulin ang buong daigdig. Ngunit sa ating mga puso, dapat tayong maging bantay sa anumang kasamaan na maaaring sumiklab muli. Ang bawat isa sa pamilya ni Noe ay nakatingin sa kanya, puno ng damdamin at pasasalamat sa kanyang mga aral. Alam nila na ang kanilang ama ay hindi lamang isang tagapagligtas kundi isang gabay na magdadala sa kanila sa isang buhay na puno ng pagmamahal at kabutihan. Sa gabing iyon, sabay-sabay silang nagdasal, ipinagkakatiwala ang kanilang bagong simula sa Diyos. Nagpasalamat sila sa kaligtasan at pagkakataon, at nangakong magiging tapat sa mga aral ng nakaraan. Ramdam nila na ang bawat araw ay isang biyaya, isang pagkakataon na isabuhay ang mga aral ng delubyo, at ibahagi ito sa susunod na mga salinlahi. At sa ilalim ng mga bituin, habang sila'y nakapalibot sa apoy, ang pamilya ni Noe ay naging simbolo ng pag-asa at pagmamahal ng Diyos sa kanyang nilikha. Ang kanilang panibagong simula ay isang paalala sa lahat na, sa kabila ng kasamaan ng mundo, palaging may pag-asa para sa pagbabago at kaligtasan para sa mga tunay na naniniwala. Kung nakarating ka hanggang sa dulo ng video na ito, mag-iwan ka ng komento na may salitang arka dito sa baba. Sa ganitong paraan, malalaman kung sinundan mo ang buong kwento hanggang sa huling detalye. Tignan natin kung sino-sino ang mga tunay na taga-subaybay ng arka dito.